the period of for the special CNI, as we call it, special certificate issued through a certificate of necessity to import by the Secretary, which was implemented Good morning. between the Gising ko lang. April to July 31. Correct. Yeah. So what is that? Natigil na ba yan? Or tuloy-tuloy pa rin pagbibigay niyo ng import permit para sa mga importer na makapagkangkat ng isda? The implementation has intended to... Oy, 31 viewers. Hello. After July 31, How are you? we still importing seafood products? Under the regular importation process, sir, the based Anong chika ngayon? Order 1.5, yes, sir, tuloy-tuloy pa rin po. Tuloy-tuloy pa rin. At ang ano, importation. ano po itong mga isda na in-import natin at saan po sila galing? Karamihan, may tatlo po tayong mga purposes of importation, sir. How yung para sa tinatawag na i-import natin for purposes of for distributing to mga institutional buyers as a self-process. Hindi pa masapat itong mga isda na nahuhuli ng ating mga fisher folks sa iba't ibang lugar. Jensan, Bohol, yung iba nga nasisira na lang kasi wala silang refrigeration, kung tawagin niya. Because of that, sila nabubulok. And yet, nag-import pa rin tayo. Sir, the issuance of the special certificate of necessity to import was based on... Musta ka na po? Okay naman. Supply and demand. Okay naman si Diwata. Ito naglalagay ng skincare. Para lagi tayong fresh. Kailangan maglagay tayo ng skincare. Kasi kung hindi tayo maglagay ng skincare everyday, Ano nga po itong supply gap? babalik tayo sa pagkangarag. Kasi mga isda particularly ang kinukulang. Kasi pag pupunta ka sa palengke, kung minsan pupunta ka ng hapon, namamalengke ka po, ako pupunta ko ng Q-Mart, minsan hapon ang dami pang isda. Yung iba, Watching from Calamba, Laguna. nabubulok na dahil huwag din nabibili. Yung iba, nilalagay sa, inuwi muna, nilalagay ng yelo para magbenta ka bukasan. So, sapat ang supply natin, so why do we still have to import? It's unfair. Abigail. They cannot compete kasi itong mga imported... Jo Torres Soriano from Saudi Arabia. At Shout out. kaya tinanong ko saan galing itong mga islang ito, ang balita ko, yung iba sa kanila galing sa China, at huwag ka, itong galing sa China ng mga isla, galunggong, galing sa West Philippine Sea. Under the special CNI, sir, wala po... Romelenders Reyes, hello. Pero Sabi mga isda, hindi po meron po nababa. tayong mga... From Beijing, China. Jimboy. Yung tinatawag nila. Malaki po dito. Okay, regardless, whether galunggong, squid, Okay. alright, so we import seafood from China. G. Fish from China. And what are these? Bamikel, hello G. Meron po pong squid, meron po silang panggas. Less stress lang po. Yes, dito tayo sa bahay para pag nasa bahay kasi ako less stress, hindi ako nag-ano. Marami po silang iba-ibang Sa labas, stress. Kasi yung CNI po natin. Kaya, karamihan po, yung kulang Kung nasa bahay ako dito lang talaga, nagpapaganda lang ako. Nag-import kayo ng mga fish products, yung mga special na mga isda na wala sa atin. Is that what you say? Yung meron sa atin ng mga isda, tulad Lapu-Lapu, Galunggong, yung pa ba yung maraming isda dito sa atin? Lugar namin, Elegant. Sa Cavite na bahay nyo, hindi na kayo umuwi ng QC. Okay. Kasi karamihan po talaga meron na tayo. Ay, pinaupahan ko yung bahay ko sa QC. Hanggang sa regular. So, can you tell this committee, ano klase mga isda ang import ko ngayon? Binibigyan niyo ng permit na makapag-import, mga importer? What kind of fish are these? Kasi nakatanggap kami ng complaint from some fisher folks na nag-import kayo. Happy lang sa buhay, mga dala sa mga taong walang kwenta. Yes, tama. Yan ang mga natutunan ko ngayon. Mag-happy lang tayo sa buhay, huwag tayo magpadala sa mga taong walang kwenta. Codfish, tuna,
dami yung tuna dyan sa Jensen. Nag-export pa ng tuna sa Jensen. Squid, scallops, octopus, and lobster. Ano Gcash mo? Bakit o padalhan mo ko? Yes po, sir. Yung tuna, regular po yan, sir, kasi marami po tayong canners. Lalo sa Jensen, malaki po ang demand ng kanin po natin. Okay. So, maliban po din sa in its form na fresh form. Ano ang latest chismis? Are you conducting studies whether or not kailangan ba talaga mag-import tulad halimbawa nitong lobster na maraming mga lobster dito sa atin sa Mindanao, ang daming lobster, karoon po kung saan oversupply, octopus. So, bago ba kayo ng studies na baka magkaroon ng oversupply. Pag nagkaroon ng oversupply, mumura itong mga produktong ini-import, malulugi naman yung mga isda natin. Sir, kasama naman po yan sa consideration by the Secretary when issuing the CNI or the Certificate of Necessity to Import. Part of the process po, sir, in preparing dun sa volume po na allow or whether or not to issue a Certificate of Necessity to Import, sinasabi ko nga pong supply and demand outlook. Kinoconsider po yung Secretary to come up with a decision whether kailangan po natin na mag-import for a certain period and for a certain number ng ports. Kabatch mo sa Q&A. Talaga? So, sir, regular po yung monitoring Hana Hanalulu. na ginagawa rin po ng Talaga, madam? Kabatch mo ko sa Q&A. Kasi sila po yung meron po yung sa BAM, sa office nila. Na po yung nag-monitor ng mga presyo, which sa atin is one indicator kung merong supply, kasapatan ng supply. Kailangan. So Okay. lahat po yung mga Yeah. Na one thing lang. Paano malaman na ito mga bibigyan niyo ng permit? Yung mga import na bigyan niyo ng permit na para magpasok ng isda sa bansa natin na hindi sila nag-smuggle. Wala, ano ba, binigyan niyo ng say 1 metric tons. 1 metric ton na Yes, isda. tinuod ba yung mga tao? Specified yung sa permit nila. Paano kung an-import pala nila 3 metric tons? Is there a way for you to monitor that? Paano malaman kung nag-misdeclare mga ito? Hindi. Doon ako sa pagpasok ko sa mga product. Kasi meron na po, doon ako papasok yung border inspection po natin with the BOC po. So pag dumating na, so na-issuehan po namin sila ng SPS or yung sanitary import clearance or nilapit-out na import. Ano sabi? And then, kapag dumating na po yan, a-applyan po nila yan ng entry. Ang daming pakialamirang inggitera dito sa live ko, no? Papasok, isasubmit na po nila yung copy ng kanilang SPSIC or import permit. And then, yung kanilang commercial import. Ang daming inggiterang mga pakialamira dito sa live ko. Ilan bang mga importer ang binibigyan nyo ng permiso para makapag... Napanood ko ang interview mo kay Sir Julius Babaw sa iyo. Nice, galing po. For a year, Thank you, Kiel. Tay Kael Apolinar. Yes, Kael. Every week, yan. Sa mga hindi pa nakakapanood, pumunta kayo sa channel ni Sir Julius Babaw. Yung sea product. Julius Babaw Unflat. Sa, nakapus doon po yung interview sa akin. 1 oras ata yun. Malalaman nyo doon lahat ng eksena. The reason why I ask that is, baka pwede naman lahat ng mga importer na pinapayagan ninyo, baka pwede i-check nyo yung container to make sure na hindi misdeclare ito. Jerome Flores, hello. Undervalue. meron po kaming process. Doon po sa? Para po dun sa regular po namin na importation. I say regular sa kasi all throughout the year for an Baby Mindy Villamor. importer na may pinapayagan. Meron po kaming Mayang, dami talaga bitter sa mundo, yes. Ang daming feeling perfect, pero yung sarili nila, hindi nila ma-perfect. Ang dami talaga yan. Ulitin ko ha. Dito sa Facebook, ang daming feeling perfect, pero pag binaktuyo mo, hindi mga perfect. Mas perfect pa ako. Yun ang realidad. That is, Halimbawa, isang container lang dapat. Okay, kung ilang tonelada yan. Instead na one container lang nasa permit nila, nag-import silang 2 o 3 container. Nagpalusot ng 2.
Sir, may I answer? Patayin ko yung TV, ang ingay. I think it's part of the enforcement